Uy, gusto. Uy, gusto. Ngayong araw po, dinala ni Fernan doon sa lot namin si Ronda at doon niya po pinaliguan. Kasi kung napanood niyo po yung video namin kahapon, sobrang daming kuton ni Ronda. Kaya dyan niya po pinaliguan para hindi po siya makahawa dito sa aming mga fur babies. Pero don't worry po kasi sinabara ko naman po, naka-next guard po silang lahat. Tapos, si Ronda po kasi wala pa. At ngayon po, pinaliguan siya ni Fernan before po dalhin sa vet kasi nga po maamoy yung katawan niya tapos ang dami niya ring kuto para po mabawas-bawasan kasi marami po nagsasuggest nung unang araw na inadapt namin si Ronda na dalhin agad sa vet pero hindi po talaga siya madadala kasi nga po maamoy yung katawan niya. Syempre po, mas maganda kung dadalhin natin sa vet na hindi po siya ganun kaamoy. Kumbaga, mawala yung amoy niya. At ngayon po, ayan, makikita niyo po, nakasakay na sila sa tricycle. Napakabait ni Ronda. Ganon din sa pagpapaligo. Ang bait-bait po ni Ronda. Kahit unang beses niya lang po yatang mapaliguan. Pero hindi siya naglilikot. At talagang gustong-gusto niya yung ginagawa sa kanya ni Perna na pag-aalaga. Kaya makikita niyo po, hindi nakakapagsisi na inadapt namin si Ronda. Kasi nga po, ayan, parang kumbaga sinusuklian niya yung ginawa namin sa kanya kaya nagpapakita po siya ng respeto. Bigyan to ng next guard para mamatay yung mga kuto niya. Pagka pwede nang i-next guard, next guard natin. Mga oklo na. Pwedeng anemic siya. Oo nga eh, kasi wala eh, talagang namumulaklak siya na nakaraan eh. Grabe. Pero nabawasan na yung pamumula niya. Medyo hindi kita yung ugat niya. Sige, press mo. Palipan ko. Hindi talaga kita. Bait naman eh. Opo, so Tumalikot. yun, konti na. Medyo maano kasi talaga yung ugat niya. Pero wala tawag ko mag-endball. Kaya nahanap pa natin. Sige, okay na po. Press na lang. Okay. CBC mo, CBC po muna ha. Sige, upo po muna. Yan. So, mataas yung infection niya kasi yun, pwedeng dahil ang dami niyang sugat. Okay? Tapos, ito. So, mamonitor natin yan ha. So, WBC niya 34 siya. Okay? So, sobrang taas nito para sa kanya. 6 to 17 yung normal. And then, yung red blood cells, may signs of anemia siya. Pwedeng dahil dun sa kuto niya. Kasi blood sucking yun, ha? So, ayan, mababa yung dugo niya. Okay? Hematocrit niya, mababa din. So, ito yung dami ng dugo sa katawan. And then, platelets niya, normal naman. Pero, pwedeng tumataas din to dahil ang dami niyang kailangan i-clot kasi ang dami niyang sugat eh, okay? So, ito yung re-reseta natin sa kanya. Then, after 1 week, check natin kung kamusta yung ano niya. So, sa next guard, mas maganda as soon as possible mabigyan siya para mamatay yung source nung sa anemia niya. Okay? Then, ito, cephalexin. So, 7 ml siya, 2 times a day for 7 days po. Then, kailangan may kain bago ibibigay. And then, omega-C supplement para sa balat, fish oil. So, 1 capsule siya, once a day as supplement. And then, vitamin B complex tablet para dun sa anemia niya. So, 1 tablet once a day as supplement. And then, ferrous sulfate na tablet. So, 1 iron supplement. So, para din sa anemia, 1 tablet once a day for 14 days. And then, povidone iodine
para dun sa mga sugat niya. So, ito mga kalbo na to, pwede siyang malinisan ng povidone iodine, ha? Pero dilute lang muna siya, 1 part to 10 parts water, then idadab 3 to 6 times a day, especially yung sobrang kalbo na ganito, para malinisan siya. Then, 3 to 6 times a day sa mga sugat as needed naman, hanggang sa gumaling. Then, after a week, CBC tayo ulit sa kanya to check kung nag-improve yung balat niya, ha? Tsaka yung CBC niya po. Okay? Tapos, ayun, so sa kanya, i-monitor pa natin yung ano niya, yung sa appetite niya. Kung malakas siyang kumain, then that's good. Pero yun nga, pwede kasing sa skin problem niya, yung pinaka-source kung bakit mataas yung infection niya. Tas yun, kasi eto tulad nito, gumagalaw-galaw sila. Ayan, halata sila, ha? Kaya maganda mabigyan ng next guard. Okay? Okay. Ayan. If ever, ayun, pwede namin siyang bigyan ngayon. Pwede din po kung kayo yung magbibigay sa bahay, kung meron kayo sa bahay. Okay? Yung kanya, anti-rabies niya, hindi pa siya makuha. Hindi pa po pwede kasi mababa yung dugo niya. Pwede magkaroon ng adverse effect yun sa kanya. Okay. Okay? Tanong ko lang kasi dati, nung mali ito, naka-encounter to nung yung hindi ko alam kung nakagat siya o nakuha siya ng asong nahulol. Opo. Yung mga kalaro nito dati, nung yung mga wala na. Ngayon siya na lang yun natin. Ano ba siya? May tendency pa rin siya na... Possible pa din po. Pero yun yung maganda monitor muna sa kanya kasi pwedeng yun nga, kung dati, pwedeng nakakagat sa kanya, iba yung sakit. Pero yung sa anti-rabies kasi, given na may ganito pa siyang kailangan okay muna yung health niya. Hindi ko muna siya pwedeng ihalipilo sa iba. Opo, lalo na nakakahawa yung puto na ganyan. Kaya isolate lang muna siya. Okay? Kaya ayun. Naku, isolate ko muna ha. Tapos, ayun, may questions pa po kami. Wala na ako. Ayan, sige. Update nyo na lang po kami kung kamusta siya, ha? Sige. Tapos, ayun, if ever, ayun, once na mawalan ng gana kumain, maganda balik siya. Kasi ang problem natin, sobrang taas. Okay naman siyang kumain. Okay So, naman. ang pwedeng maging, pwedeng maging epekto nun, pag masyadong mataas yung WBC is pwedeng mag-shock. Okay? Baka mamaya overwhelming sa katawan niya infection. Pero hopefully, sana with antibiotics, mag-work po ito. So, yung antibiotics naman na prescribe sa kanya para sa skin niya kasi So, pwedeng dahil sa skin niya, dahil yun nga, ayan, nangangagat na naman sa kanya yung mga kuto dito. Ito yung pinakakita kasi Okay? Ayan, sige po. Okay. Pag may tanong po kayo, chat lang po ha. Tapos yung next guard, siguro baka pwedeng bigyan naman siya. Bigay na din natin. Okay, sige. Papabigyan ka na lang din. Para na. Tapos if ever yung ibang aso, hindi pa naman siya nahahalo sa iba. Hindi pa naman. Okay, good. Maigi naman po. Sige, walang kami. Uy, gusto. O sige, nasubo ko muna sa'yo. Nahiya ka ata eh. Nga eh. Nahiya ka ikaw eh. Ang haba ng gusto niyo. Naghanap ng parcel tapos cabinet na lang siya. Tingin? Nalunok na ba? Nalunok na. Okay na. Ayan, tapos na. Ayan, sige. Gawa na lang po siya ng card, ha? Okay po, sige. Tapos, Thank you. Germano. Okay. Thank you. Sige lang po. Thank you. Ayan, sige po. Ayan, tapos na pong ma-lab test si Rhonda. Ayan, pinabigyan ko na rin po siya ng next guard para meron na po siyang protection para sa mga kuto niya. Ang problema lang, hindi siya na-injection na ng anti-rabies kasi mababa raw yung kanyang may kanyang dugo. Kaya hindi mo na siya na-injection na ng anti-rabies. Siguro pagbalik na lang po namin tsaka na siya. Hindi ka na improvement. Tsaka siya ma-injection na ng anti-rabies. Ayan po ang update po kay Rhonda. Maraming salamat. God bless. Kami po ay pauwi na ni Rhonda.
kailangan magkaroon na siya ng mga bagong improvement. Pero kailangan pa rin siyang i-isolate eh. Kasi wala pa siyang anti-rabies.